Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang De Balacer na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas! Pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Ayun, sound check. Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 51. And we back. Sobrang natagalan tayo ng pagbalik kasi medyo na-busy tayo. Kasi dumami yung parang dumami din yung events. And kung nagtataka kayo, medyo nag-iba yung itsura ng Di Na To Drawing. Medyo nag-rebrand kami. And wala lang, natutuwa lang ako kasi parang gusto ko medyo playful and yung medyo creative vibe yung Di Na To Drawing kasi nga we are talking about creatives and yung mga artists, paano yung buhay nila and yung stories nila. So, sobrang solid yung magiging episode natin and yung comeback episode natin ng Di Na To Drawing. And good evening sa lahat ng nakikinig live dito sa Facebook natin. And good evening, good morning, and good night siguro. And kumain ka na ba? Yun yung mga batian natin ngayon kasi available na ito, magiging available ito sa YouTube and Spotify and you can listen anytime and everywhere you want. So, medyo maganda yung magiging topic natin today. And may mga kasama tayong guests. So, marami-rami sila. And sobrang talented nito mga to. And before we proceed dun sa ating podcast, siguro konting promo lang dito sa mga magaganap na event. And thank you rin pala sa Noves for picking us for as media partners dito sa gagawin yung event this Saturday. So, before we proceed, siguro kung nakita nyo before dito sa video natin is yung Crypto Art Philippines din. Magkakaroon siya ng event sa Asbury, Makati in collaboration with Eric Manuel. So, collection siya ng classic 54 deck card na iba't ibang artist yung gumawa and 47 Filipino talented artists with diverse backgrounds and medium and styles na ginawa nila dun sa art exhibit. And ito yung isa sa pinakamalaking collaboration din ng Crypto Art PH kasi ang dami, 47 artists nagtipon-tipon din sa exhibit. And mas marami din sa mamaya sa Noves. So, join us from June 27 to 29 at Asbury, Makati. And makita niyo ulit ako doon sa June 29. We will be talking about art talks and AI and something about the artist itself. So, may collaboration din ng Di Na To Drawing with Bit Pinas, Crypto Art Philippines, Asbury, and Eric Manuel. So, medyo magandang din siya. Event and collaboration empowering Filipino artists. So, mapunta na tayo sa bakit nga ba to nabuo? Bakit nga ba nagkaroon ng ganitong initiative? And saktong-sakto, ka-event din to nung sa Crypto Art PH. So, ang Noves, magkakaroon din siya ng
in celebrating Filipino talent, and 5th anniversary na pala ng Noves. So, congrats sa inyo. 5 years na pala kayo. And ito, ang nakakatuwa, debut exhibit. So, first exhibit nila ng Noves. And sa mga listeners natin and followers dito sa podcast, nagkaroon tayo ng talks episode with Alan Esteban. Siya yung head sa Noves, and malalaman nyo kung paano siya nabuo and paano siya nag-proceed sa mga ganitong initiative. And makita nyo rin nandun si Lloyd. So, may mga episodes tayo dyan sa season 2 and 3. So, yun. Magkakaroon ng debut exhibit entitled Spotlight, the exhibit featuring works from 55 remarkable creatives in print. This will be at Convenience Coffee House, ground floor of the Atrium of Makati. So, ang exhibit will run from June 29 to September 28. So, sa lahat ng mga artist dyan na malayo-layo and kasama dito sa exhibit, medyo matagal pa yung event, so pwede nyo pang dalawin. And open siya Monday to Saturday, 9 a.m. to 7 p.m. So this milestone event showcases diverse and innovative Filipino artists featured in the Noves Spotlight digital issues from 2020 to 2023. So culmination talaga siya ng mga napili na spotlight ng Noves noon, and sobrang talented talaga and napakagandang curation. So ayun, collection siya ng visual art, illustration, photographs, and magkakaroon din ng postcard versions of the artwork, and available siya dun sa event as part of the fundraiser for the next mobile library. So, sa mga hindi nakakaalam, gumagawa din talaga siya ng ang Noves ng mga ganitong initiative na tumutulong sa mga kabataan for education and for communities talaga. And magkakaroon din ng limited Noves prints will also be available at Convenience Coffee House. Experience the incredible talent that reflects the heart and soul of Filipino creativity from the Noves community. And Noves would like to thank Convenience Coffee House, Smashing Prints, MGC Press, Alternative Apartment, Visualscape Media Incorporated, and Dinato Drawing. So, kita-kits tayo sa mga events. Sorry, napahaba. Sabi ni Lloyd, watching from Dubai, UAE, Upper Antipolo States. So, yun. Yun, intro ko na yung mga guest natin. And today, 4 from the selected artist from the Spotlight, the exhibit, yung may interview natin today. And magkakaiba sila ng style and medium, pati sobrang talented nito pag nakita nyo yung mga works nila. So, without further ado, please all welcome from our Noves friends. Hello, everyone! Hi! Hello po. Hello. So, pakilala ko muna sila isa-isa, no? So, nandito si Mark Hernandez, isang traditional artist, si Jiyun, digital artist, Albert Cedric, type designer, and Angelo Greñas as a photographer. So, medyo diverse yung ating artist for today, and nakakatuwa na napagsama-sama natin sila dito. Ayun pa, shoutout Aaron Amar. Yan, malupit din yan na type designer. Grabe, lupit yan, yung mga yan. So, hello everyone. So, sa mga nanonood ng live, pwede na ba kayo magpakilala isa-isa? Simulan natin kay Angelo dahil nandito siya sa taas ko. Ayun. Hello po. So, I am Angelo Greñas. I'm from Batangas, Rosario, Batangas, and I am a commercial photographer and multimedia specialist. So, currently, I'm in the island of Panglao, Bohol, and also I'm traveling around, especially in the places in Visayas and Mindanao, to cover some stories na magugustuhan ko at saka yung marirelate ko with my
community and audience. So, yeah, that's me. Ayun. Sunod naman natin si Mark. Hey, Mark. So, I am Mark Hernandez, a self-taught artist, 22 years old, based in Laguna Province. And currently, I am still finishing my degree in college, taking up Bachelor of Science in Electronics and Engineering. And although it's a different path, it never deviated my passion to find my artistic voice in the art industry. So currently, I'm working with few pieces for exhibits and gallery shows. And yeah, that's it. Grabe, no? Layo pala ng course mo. Ngayon ko lang nalaman. Ayan, mamaya pag-usapan natin Yes yung po. story natin dyan. So, next naman si Albert. Hello, my name is Albert Cedric de la Cruz. You can call me Albert. I am a type designer here, born and raised in Metro Manila. I am currently still finishing up my degree in PSIT at UWA. And then I started type design during the pandemic, and then 4 years later, I am now here. Wow. Ayun, marami talagang nabuo nung pandemic no? Kasi dahil nasa bahay lang tayo. So, next naman is si Jiyun. Tama ba ang pronunciation ko? Jiyun? June. June? Yeah. Sorry. So, ayun. Ah. So, hello. I'm June, also known as Castellier. I'm a freelance digital illustrator. Been freelancing since 2020. And I think I've been an artist for almost more than 10 years now. Wow, So- tagal na. I studied in Ateneo de Naga University for my college, like graduated bachelor in digital illustration and animation. Pero I really am based in Tondo, Metro Manila. Wow. So, mamaya papakita natin yung art style nila. Kasi pag nakita nyo yung art style nila, ewan ko, feeling ko mamamangha kayo sa mga ginawa nila. Kasi ang lulupit nitong mga to. And hindi biro ang curation ng Novice kung napanood nyo yung episode kay Allen on the podcast, sinabi niya yung curation and yung parang yung process nila para mamili. Sa sobrang dami nun, grabe, ang hirap yung pagpilian yung mga nagpasa, talagang salang-sala siya. So pag napili kayo sa spotlight and na-feature kayo, sobrang gagaling nyo. So, yun, siguro mag-start muna tayo sa question na mahilig ba kayo mag-drawing? Figuratively or ayun, sige. Sino yung unang magsasabi? Sino yung mahilig mag-drawing dito? Siguro ako na, since traditional artist ako. Sige. Ayun. So, since I was 5, hilig ko na talaga siyang mag-drawing. Passion ko na siya. Tapos, I have a funny story back then. Before kasi, yung passion ko talaga is about poetry. Nagjo-join ako ng mga poetry sa mga competition nung kinder ako. And then one moment, nakita na lang ako nung mama ko na nagdo-drawing ako kahit sa wall namin, sa bahay. So, napapagalitan ako, like typical Filipino culture, familyhood. And then yung teacher ko, nakita ko, and then sabi niya, hayaan lang daw kasi baka may kapuntahan din. And look at me now, working my dream as an artist. So, bata pa lang talagang galing. Yes yung po. Nag-start. Ayun si June, kanina nag-raise siya ng hand. Ano ba to? Figuratively or? Literally na. Literally naman. Yeah, mahilig talaga ako drawing. Ever since, like, bata ako. Like, I remember kasi pati sa mga art class, like, pinapadrawing sa akin ng mga klase ko yung mga nila. Kasi ayaw nila gawin. Tapos, ayun, I think, since high school, parang, I think mas sineryoso ko na talaga yung drawing. Pero, like, a lot of, like, artists na nag-start also draw. Of course, it's part talaga sa anime drawing ko. Japanese. Pero, ayun nga, medyo parang, as the years came, mas marami akong na-influensya na artist, like, from different, artists all over the globe. So, yung art circle, parang naging pastiche siya ng lahat ng artists na naging influence sa akin. And I look up to.
Ikaw siguro yung laging yung pagka sa classroom, yung pa-drawing ng ganito. Siguro, no? Yung dati. Oo, Uso yung ganun siguro. eh, no? Pero parang never ako nanalo ng mga contest Oh? ever. Yung high school, oo, fourth place lang ako. Like, never ako nanalo ng mga contest. I-share mo sa kanila to. Di joke lang. I-share mo. Asan kayo ngayon? Di joke lang. Ayun, sino yung sunod? Sino yung drawing dito figuratively? Wala. Walang drawing Ako. dito. Anong figurative, di ba? Yung parang Kasi nagsabi ka na gagawin mo pero wala. Hindi na tuloy. Ah. Ako, sa akin kasi, off ako ngayon sa illustration at drawing. Kasi dati, nag-start talaga sa artist. Hindi ko lang kung ilang taon ba ako. Pero yung nag-drawing ako, tinuturo sa akin. Yung palayan, may bundok, tapos bisan, tapos yung palayan, parang nakanet. Parang nakanet lang. Ganun lang nagsimula. Tapos, on and off ako eh. Binalikan ko yung drawing ng high school. Since yun nga, na-introduce sa anime, fairy tale, title, yung mga ganun. Tapos bigla na nag-segue to branding dahil sa isang high school class natin. Kasi parang business class siya. Tapos, parang gagawa kami ng fake restaurant. Parang yun yung introduction ko sa logo, hanggang mapunta sa branding. Tapos sabi ko, parang nakukulangan ako sa libreng funds. Parang may gusto akong i-tweak, pero di ko magawa. Tapos after few years, ayun, napatan ako sa type design. Pero habang ginagawa ko yun, nandun pa rin yung pagkaka-illustration ko. If nakita niyo yung Instagram ko, parang dahil sa type design, natago din. Ayun. Pero nakaka-addict kasi yung sa branding minsan, parang hindi ka mapakali. Pag sa branding, gusto mo maraming kalikutin. Pero hindi napapansin ng tao yan eh. Kumbaga, yung artist lang talaga yung nakakapansin nun eh. Kahit yung mga pixels or parang konting kuwit mapapansin ng artist. Pero yung iba hindi eh. Ayun. Oh. Si Angelo ba, kumbaga dumaan ka ba sa phase na mag-drawing or photography talaga yung hilig mo na dati? Actually, nag-start din po ako as an illustrator. So, bata pa lang din ako. Before doing photography, illustrator din ako. Tapos, actually, I got this from my father kasi my father was a mural painter and calligraphist din. So, for churches, he usually did some murals for them. Tapos, mga letterings. And then, from there, siguro nakuha ko na lang din sa kanya. Like, I was inspired by his skills and craftsmanship. And then, afterwards, by college, yun, nag-start na ako doon ng medical illustrations. So, anatomical parts and shit. And then, pagkatapos nun, around siguro senior high school, doon naman ako na-introduce ng photography. Then afterwards yun, doon na nagtuloy-tuloy yung career ko for photography and videography. So medyo late na, pero doon na talaga nag-stick ka na sa sa photography and videography na rin. As a main, yes. Pero at the back of my mind, I still wanted to practice yung my first craft, yun nga, illustration, paintings, and stuff. So, lahat pala kayo talaga parang inclined na bata pa lang. So, parang walang naging late bloomer sa inyo na na parang gusto ko pala maging artist. Parang ganun. May ganun, kasi ako ganun eh. Hindi, joke lang. Bata pa lang din pala ako. No? Ayun, so, bago tayo magtungo dun sa questions na iba is, ano yung nag-inspire sa inyo to pursue na maging artist in your careers? Kasi ang title natin ngayon, tatanungin natin, worth it ba mag-art ngayon? Kumbaga, kung kayong tatanungin, pagka tinanong ba sa inyo to, ano yung masasagot nyo? Worth it ba mag-art ngayon?
Sino yung gustong sumagot muna? Kung worth it ba talaga yung art? Kasi ganun medyo dati lalo yung sa panahon namin, pagka-artist ka, sinasabihan kang wala kang mararating Wala namang bayad yan or walang pera dyan Kumbaga, feeling ko ngayon, nagbago yung yung landscape ng pagiging artist Kasi medyo diverse na yung pwede mong pasukan. Kasi ang dami na Lalo ngayon, social media, madaming ginagalawang visuals, pati artistry na. So, sino ba ang pwede magsalita dyan ngayon na kung worth it ba talaga mag-art ngayon? Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng Ancient Scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Pwede ako Sige. mag-art siguro. Well, for me lang, parang everyone deserves to be an artist naman talaga. And I think sa ibang tao, like, worth it naman talaga. Pero kasi, kung titingnan mo rin, parang if you're living sa Pilipinas, it is considered a privilege talaga to be able to pursue art as a source of living here. So, parang sometimes kailangan mo rin tingnan yung parang yung status mo sa buhay right now. Kung feel mo talaga na hindi like parang making a living off as an artist masyado mahirap right now. Like it's okay to find another job na hindi related sa art. Pero parang pwede mo pa rin naman siya gawing hobby. Yung important thing lang is hindi mo mawala talaga yung spark ng creativity mo. Kumbaga. Whether you're working it professionally or as a hobby, parang you're valid no matter what as an artist. Ganda na. Ganda na. Pwede na pang quote sa Tsaka, yun nga 'di ba, parang nagpa-passion ka, parang nagtatrabaho ka para ma-feed yung passion mo. Dito sa Pilipinas talaga ganun Ganun yung galawan na para maka-continue ka mag-art, kailangan mong kumita muna bago mo ma-pursue. And yung privileges nga, 'di ba? Yun, 'di ba? Hirap. Tapos paminsan din kasi pag you're making a living sa art, paminsan yung ginagawa mo as a living, di mo naman talaga. Like yes, parang nagdo-drawing ka, pero gusto mo ba talaga yung dinodrawing mo? May ganun. May compromise talaga sa professional world. So, kaya marami akong kilalang artists na hobby lang talaga nila. So, kumbaga, meron silang day job that can pay the bills. Tapos, sa nila, parang apart from outside of their day job, they can just do whatever they want. Without compromising yung artistry nila. Okay. Sino naman yung iba pang may sagot sa ganun? Na worth it ba mag-art ngayon? Si Mark yata may sasabihin kung worth it ba mag-art ngayon? Hello. I do agree to what he said, but personally, I could say that what divides kung ma-define ba na worth it yung pagiging artist is the commitment dun sa ginagawa mo. Kasi ano ba yung parameter natin para masabi na worth it yung artist or art? Is it about the money ba or the contentment or the expression lang to say kung ano yung mga nasa loob mo? So, ayun. Pero yung sa akin, siguro, I can say it's worth it naman. Kasi, given the digital age na napoprovide nito, na
it helps us to connect with other people and the possible opportunities like this podcast that we are in now. I think it's really worth it to dive into being an artist. Ganda rin, ganda. Si Angelo, kasi parang may na-share siya kanina. Di joke. Hello. Ayun. So, ayun. I would say, straightforward naman ako sumagot siguro. Pero yes, worth it naman siya. But, kasi in arts, especially dun sa ginagalawan ko na mundo right now, kasi what I'm doing right now is advertising and social media management. There is a heavy commercialization of arts. So, alam naman natin na when we commercialize something, minsan, mataas yung tendency nito na ma-lose ng value. So, it will be always a struggle for artists like me, for creatives like me, na to put out something with value, with something unique na hindi pa nauulit. Or maybe nauulit na, pero you have your own touch of it. Kaya, even if worth it naman siya, kasi at some point, mayroong mga companies na nagbabayad in high pay with the art that you do. Kakakibat pa rin nun yung struggle at saka yung stress na dala nun. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ni Jun kanina, gusto mo ba yung art na ginagawa mo? And I agree with that. Kasi at some point, during my advertising days at saka work, meron na akong mga ads na hindi ko gustong gawin, but I have to shoot this. I have to take photos of it kasi it's part of the job. And that is what the business needs. And you have to cater for it. I mean, you have no rights to say no kung halimbawa ay kinuha ka naman ng client to do certain works for them. So yes, worth it, pero expect the stress. Kasi it's not an optional part na hindi mo pwedeng tanggalin doon sa deal na kukunin mo, especially if you're going to commercialize your own art. So yeah. Totoo yun. Si Albert. I would say, worth it pa rin talaga. But at the moment, sa country natin, uphill siya. And recently, which is good news, na parang nababagan na yun dahil sa social media. Lahat tayo ng work from home, yung rise ng branding, mga startups na nabuo dahil sa pandemic. Parang mas nangangailangan ngayon ng creatives para i-enhance yung experience ng business. Dahil rin sa branding, paano rin sila i-advertise sa marketing. At the moment nakita ko, hand in hand talaga ang business with being creative. So, kagaya ng sabi pa na kailangan mabring mo yun, mabigay mo yung value, makita mo yun, bakit nila ikaw pipiliin, mga ganun. Kumbaga, may times din na ikaw na mismo mag-decide or ikaw na mag-mold na kung worth it ka ba. Kumbaga, instead na ikaw yung naghahabol na kung worth it ka ba yung art. Why not? Ikaw yung gumawa ng sarili mong value para masabi mo worth it talaga ang art dahil sa copy. Tapos laging sinasabi to ng mga established artists na nandun na talaga sa galawan ng industry na do one for them, do one for you. So, talagang hindi mawawala yung pang sarili. Kumbaga, kahit hindi siya bayad. Kunwari, nag-shoot ka, may shoot ka na magazine shoot. Ito yung gusto ng client, gagawin mo siya. Then, kahit hindi pa nagliligpit, gagawa ka ng shoot na kahit hindi bayad. Gusto mo parang gusto mong gawin based on your parang creative direction. Kumbaga, isushoot mo siya kahit hindi siya bayaran yung piece na yon, pero fulfilling sa'yo. So, ganun pa rin. Parang dun siya nabubuhay Hand in hand yung pagiging artist mo and yung pagiging creative mo. In a way, dito sa industry ngayon, kailangan talaga, sabi nga ni Angelo, kailangan mong gawin yung gusto ng client. Yun din yung value kasi nung kailangan nila sa'yo. So, ito, bago tayo tungo sa ibang deeper questions, nakita ko yung iba't ibang art style nyo. And, ang masasabi ko, paano nyo ma-describe yung art style nyo? So, mamaya, ngayon pala, ipapakita ko sa viewers
kung ano yung art style, ano yung outputs nyo. So, pakita natin muna sa viewers. Oh, nawala. Ayan. So, ito yung magaganap palang exhibit dito sa coffee house sa may Makati na gaganapin ng Novice na ito yung sasalihan nila ng mga artist. And unang pakita natin yung kay Angelo. Si Angelo, nabighani ako dun sa ginawa niya. Ito, isa siyang photographer and binibigyan niya ng sariling flavor yung kanyang photography style. So, pakita natin yung works niya. Ayan, kung makikita niyo sa live, parang nauso din yung ngayon na may text. Kumbaga may connection, may connect dun sa viewers na yung parang ginawa ni Jeloy, kumbaga. Ang ganda nung execution niya. Kumbaga, yung mga composition niya, tapos yung text and yung quotes dun sa photos, ang ganda eh. And tatanungin natin si Angelo kung paano mo ba makakwento sa amin yung art style mo? Hello po. So, honestly, yung art style ko is something similar to Cholo Concepcion. Yes, I don't deny that, pero I take inspiration from him kasi as a previous photojournalist for a publication paper, dun ko nakuha yung idea to communicate with communities and communicate with people around you via photography. So, with a lot of people na naging inspiration for me. So, yun yung unang naging step ko to mold my idea on paano ko i-translate yung photography ko into something more meaningful. So, yung art process ko, I think, yung the way I see it, yung conception ko kasi sometimes kinukuha ko lang yung mga random photographs ko. Kasi yung idea behind that is you can make some meaning out of randomness if you know how to put it. If you know the correct words to use, the correct style to choose from, at saka yung texture and styles. And then from there, it's only up to you kung paano mo ita-translate yun into something more meaningful with emotions and how you're going to direct it to your audience. Kasi sometimes that is the power of art eh. Art will always try your audience to understand something. Yung audience mo yung dapat magbibigay ng meaning sa'yo. And if successful ka as an artist to invoke your audience to think of a meaning of what your art is, then doon mo masasabi na fulfilling yung own artwork mo. And sometimes ganun yung nararamdaman ko kapag nakikita ko yung artwork ko na napuput out ko sa labas. Kasi I know some of them will relate to it. And minsan, if kahit kadramahan lang yun, natutuwa ako kasi some people nakaka-relate sila dun. So yeah. And the thing is, in social media nga, pagka-relatable talaga yung content mo, kahit siya, kumbaga yung sa photos pa lang, pag nakaramdam sila ng something doon, ma-appreciate talaga nila agad eh. Yun yung powerful sa photographs din. Na kahit hindi mo alam yung story behind doon sa photo, pag may naramdaman sila, nakakonect din sila doon sa photo. Yun siya eh, kumbaga, parang isa sa universal language siya sa art na pwedeng mag-encompass sa lahat ng mga parang sa mga tao kung paano sila makarelate dun sa situation na yun. And besides kay Jeloy pala, sino yung mga nilook up mong photographers? I think kilala na ng Novice to, but sige, sabihin ko na din yung name, si Sir Anton Bello. So, yun. And then, also si Sir Gilson Chu. Many of the photographers na kilala ko kasi nasa photojournalism field. And then, ayun. Hindi pala. Actually, nasa wedding photography and filmmaking pala yung mga madadami kong kilala. So like Sir Toto Villaruel, si
Ayun, magaling din yun. Si Martin Zapanta for underwater photography. And then, madami. Sila yung mga nakukuha ko na inspiration on my style and how I can continuously develop and improve my craft. Kasi from them, natututo ako sa nila eh. And it's an amalgamation of the techniques that I learned from them. So, yun. Yun yung maganda sa ganito. Kasi, di ba nga, halos pag nag-post ka sa social media, lalo pag na-establish na yung artist, doon ka kukuha ng style and yung parang inspiration eh. Pero hindi mo siya gagayahin totally. Gagawan mo siya ng twist pa rin. Kumbaga, meron ka pa ring sariling flavor. And doon yung nag-separate sa'yo doon sa artist and paano mo siya iti-treat as your own. Yun yung doon mo ma-measure din kung gaano kagaling yung artist mag-establish ng kanyang identity rin. And yun yung nakita ko dun sa mga gawa niyo. Ayun. So, yung next natin is si Gustelier. Teka. Ayan. Pakita natin yung works niya. So, medyo very vibrant and yung parang, yun nga, parang may something na comic-y and medyo, ano bang style to? Yung, nakikita ko sa cards, something mga ganun. And kung titignan nyo sa live ngayon, ayan. Ano ba ang masasabi mo, June, sa style mo? And ano yung inspiration behind dito sa mga gawa mo? Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Ken Zero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. I think yung parang how I would describe my style, very fantasy siya. Very fantasy-like siya. Tapos very maximalist. And very stylized. Kasi like, parang when I draw inspiration talaga sa art ko, it's less from the artist that I look up to and more like sa moments na talaga outside of drawing, like when I'm walking outside or sa mga views na nakikita ko. Minsan kasi since mahal na mahal ko talaga like I really love going outside. Doon talaga nagpo-form yung idea sa utak ko. And once nakarap na ako dun sa sa tablet ko or sa screen ko to do the art, parang dun ko mostly minamanifest yung parang nabivisualize ko kung ano mang bumubuo sa utak ko into something more tangible. Into more something the audience and me can interpret. Kasi for me, yung illustration ko, para siyang, if I were to describe it, parang, the way I view illustrations, it's very much like visual poetry. So, parang, hindi mo siya magigets right away, or at least hindi mo siya parang ma-interpret na sobrang halata right away. But like through the combination ng techniques ko, ng content, ng style, parang dun mo makukuha yung mga feelings and emotions na gusto ko iparating sa viewer. Which for me, like sa case ko, I think yung artworks ko, I think they're very vulnerable. And yun talaga yung pag-describe ko. Like they're very vulnerable in a way na parang ito yung mga moments ko na I just parang very inwards moment siya when it comes to my art. Like it's art na ginagawa ko while I'm alone. And I want the viewer to see kung ano ba yung mga pinag-iisip ko, ano ba yung mga nararamdaman ko during the times when I'm alone. So, yun.
Pero meron, ano din there's something with yung angels. May ano ka ba doon? Parang, bakit lagi may angels? Or ano ba tawag doon? Cherubim or Cupid? Mga gano'n. Angels. I think, parang, for me kasi, yung angels, I've been drawing them since 2019. Pero I think, like, recently ko lang din na, parang, na-identify yung, parang, identity ko as, like, a non-binary person. So, I think yung angels, para siya naging sa akin, naging symbol ng pagiging pag-identify ko as something outside of the regular norms of gender expression. Din yung siguro one of the explanations. Ganda. So, yung next natin is si Albert. So, ito yung mga works niya. So, paano mo ma-describe, Albert, yung style mo as type designer? Mostly, themed. Pero, sa start lang yun. Ang plano ko is, mag-start ako sa classics. Yung mukhang Helvetica, mukhang Times New Roman. Pero, ang gusto kong mangyari is, imamaster ko yung fields na yun. Para pagdating sa ibang typefaces, yung medyo experimental. At least, solid na yung foundations ko para gawin yung mga. Ang pinaka-goal ko kasi is for commercial work talaga. Na para magamit ng iba. So, say, designers, directors, branding agencies, and yung talaga pinaka small businesses. Ang gusto ko talaga is ma-elevate yung aesthetic ng mga yun. Small medium businesses para at least makakontribute sa community. Just my way of giving back. First time talaga, medyo all over the place ako, pero ngayon nga, medyo tamed. So, bale, yung pinaka-project ko ngayon, which is si Tahan. Tatlo siya actually. Si Tahan Sans, Tahan Grotesque, pati si Tahan Serio. So parang yung tatlong yun, nag-usap-usap sa isa't isa. At ilang taon yun nabuo. Kasi, pag may ginagawang changes sa isang family, isang style niya, kay Serif, parang may makikita lessons to na i-apply ko kay Sans. Tapos, pag may nagawa kay Sans, na a-apply ko rin kay Grotesque. So, parang nagpapalit sa tatlo. And over time, nag-e-evolve. And ito so, singit ko lang. Sobrang powerful ng fonts talaga kung tutusin, lalo sa advertising industry. Kasi yun yung unang mapapansin ng tao eh. Kung baga kahit malayo or sa signages, pag nababasa ng tao ng clearly or parang kahit yung McDo nga yung M lang, di ba? Kumbaga iba na yung nararamdaman nila. Kumbaga yun yung talent ng type designer na parang pag yun yung na-portray mo dun sa branding or dun sa industry na yon, sobrang galing mo as designer kasi dun pa lang wala pang pinapakitang product, kumbaga text pa lang yung nakikita nila. Alam na nila kung ano yung nandun, di ba? Ayun, so powerful talaga din. Tsaka yung isa din iniisip ko ngayon kasi kung compare mo yung work ko sa kila Lloyd, kila Aaron, kila Jad, kila Joe, talagang mapapansin mo pa, may talagang pagka-Pinoy talaga. And tapos sa works ko, medyo play safe pa ako. Comparable din kay Hankin, kilala niya yan. So si kila Hankin, siya yung mas naisip kong mas malapit yung work ko sa kanya kasi medyo medyo generic looking, medyo tame yung tsura ng fonts. Pero for commercial talaga, and malaking tulong yun. Pero napapaisip din ako ngayon, instead na yung fonts, typefaces na treat as ingredients para sa mga projects, as materials, diba? Inisip ko ngayon na kumbaga kung dati type as a visual communication tool, what if treat ko yung type
as a foundation for identity. Mm. So identity ng locally, say Metro Manila, Totoo yun. move on, nirelease ako si Mom netong December. So based siya sa lahat ng signages na commit ko like throughout the years. Kinumpile ko lang tapos pinili ko kung paano yung style nila para instead na sabihin natin kailangan itong font na to, kailangan mo din yun, at least sabi mo, ito na lang kailangan, isang package siya. Ayun. So napapaisip din ako, as in sa mga talks ay kita ay pagtap. Talagang pipili nila kung ano yung magiging identity base. So for future projects, yun na rin yung magiging base para mabuo ng bagong typeface, hindi lang para sa commercial, pero para din maka-contribute sa identity. Which eventually, sana, masagot namin kung ano ba ang Filipino po. Ayun, sabi nga ni Lloyd dito, tamed or not, typeface making is a labor of love. Kasi ang hirap talaga yan. Mahirap gumawa ng typeface. So, yung next natin is Mark. Sobrang emotionally attached ako dun sa magawa ni Mark. Parang may story siya lahat eh. Kung titignan nyo sa live yung gawa niya. Ayan o. Ano ba masasabi mo dito, Mark, sa gawa mo ngayon? Ayan. For my work naman, specifically paintings, they primarily delve around the introspective modes of my figurative subject. So, as you can see dun sa mga paintings na more on people sila. And those people, I actually was influenced by those people that surrounded me, na na-influensyahan ako whenever I observe those people, like in public places. I tend to attach on how they move, about their lifestyle, and I think that influenced how I created those graphs. And as you can see, kahit na parang super vibrant nung works ko, you can observe dun sa mga people ko na they are not like smiling or in happy faces, because I want the viewers to look deeper into how those subjects give the emotions to those viewers na nakaka-perceive ng works ko. Ayun. Medyo ano siya no, ang galing yung parang yung kanta nila, parang sila unique na anong ganda nung tunog, pero yung message nung song malungkot. Kumbaga, yun yung nakikita ko sa art mo na iba yung vibe. And nakalimutan ko yung artist, pero may ganun siyang distinct din na approach. And sa'yo medyo ang ganda eh, parang relatable siya kahit wala ka dun sa painting. Kumbaga, parang napansin mo na siya somewhere, or parang nakita mo na siya na ganun yung nangyari. Pero yun, mararamdaman mo yung nandun sa painting. Yun, ang ganda rin nung gawa mo, Mark eh. Parang lupit. Ayun. Sino ba yung sino ba yung inspiration mo, or sino yung mga tinitingala mong artist? Locally yung inspiration ko is yung si Master Marcel Antonio, if you're familiar with. Painter din siya, oil painter, and based here dito sa Laguna, and he also does photography. And yun, minsan nakakausap ko siya, and he also gave me advice about how to dive into the art industry. And if you take a look into his work, ang ganda din, parang yung sa akin, but more on yung tinatakal niya is mga societal issues and some personal din. Ayun. So, based on dun sa mga nakita nyo, ang gaganda talaga ng ginawa ng mga artist natin, yung pool of artists natin ngayon sa Novice. And, ayun, sobrang, masasabi ko lang, ang ganda talaga ng curation. And, naka-proud kasi nagkaroon na kayo. Ito yung tinanong ko kayo kung first exhibit nyo, di ba? Parang lahat kayo first exhibit nyo dito. Halos. Lahat kayo first exhibit. And, ito yung maganda sa nagagawa ng Novice din, na highlighting talaga local Filipino artists around the world, around the Philippines, na wala pang spotlight, wala pang name, pero nabibigyan ng chance to showcase their artworks. Kasi sabi ko nga, ang daming talented artists dito, and hindi sila nabibigyan ng platform. And nakakatuwa ngayon
ito na yung culmination nung spotlight talaga. So, dito na tayo sa mga hard-hitting questions. Hindi, fast talk pala, no? So, ito, in relation to the topic na, is art worth it? As a creative professional, paano nyo na-overcome yung challenges na kung dumating ba kayo sa point na itutuloy ko ba to? Parang wala kasi akong nararating eh. Kumbaga, tagal ko na ginagawa to pero parang walang nangyayari. Kumbaga, mabubuhay ba ako dito? Ah, talagang i-risk ko ba lahat kung para lang ma-pursue yung ganitong passion? Kasi pag artist ka minsan di ka mapakali eh. Kailangan mo gumawa eh. Ganun eh. Pero at the same time, iisipin mo, mabubuhay ba ako pag inuna ko to? Or mabubuhay ba ako pag finocus ko to? So, kayo ba? Ano ba yung struggles nyo behind making art and pursuing yung a career out of it? So, sino yung gusto mauna? Ayun, si Pwede June. It's okay. So, yeah, I think in relation dun sa tanong mo, yeah, I think there was like, talaga, many, many points sa buhay ko where parang may internal doubts talaga ako in regards to like pursuing art dito sa Pilipinas. Kasi like, while marami siyang opportunity, at the same time din parang, uh, it requires so many hours talaga. Ang dami talagang paghihirap na kailangan mo daanan. Kasi parang the way people view yung profession natin is because siya, passion siya. Parang they expect you to work more hours than usual in order to like parang make a living off of it. So, while I agree with that, parang there are some points din kasi na parang iniisip ko na parang I need to make a living out of this pagiging creative kasi dito lang talaga ako magaling. Tapos, yung iniisip ko rin parang there was sometimes iniisip ko kung if ever nag-quit yung nag-quit ako as in making a career out of art, parang feel ko failure na ako. Parang feel ko hindi ako nag-succeed. Pero parang recently ko rin kasi na overcome yung mentality na yun. Kasi like I think kasi parang sa case ko specifically, masyado kong na-attach yung sarili kong self-worth dun sa art ko. Na I didn't leave any room or space for myself. Parang sino ba talaga ako? Ano ba yung identity ko outside of being an artist, diba? Like, may identity ba ako outside of art? Meron ba akong passions or kasiyahan outside of art? And I think once na-discover ko yung mga things na yun, medyo naging less codependent yung relationship ko with art in general. In a way na parang yung sinasabi ko from like yung from the first part ng podcast na if okay lang naman sa akin na if ever na I will just pursue art as a hobby and then I need to do what I do in order to make a living. Parang that doesn't make me any less than those who pursue art as a living. Kahit hobbyist ka, you're still very much valid. Totoo din, no? Pero kailangan mo minsan talaga i-park muna eh. Para mabuhay ka muna, di ba? Ganun muna siya. Yun yung choice mo, yung crossroads talaga kailangan mong daanan sa pagiging artist. So, sino pa? Sino pa yung may inner struggles na kung itutuloy ba? Ayun, si Angelo. No. May sasabihin. So, ako, honestly, before becoming a full-fledged artist, as a full-fledged creative, madami din ako naging sacrifices. Like for instance, last year, 2023, at around February, dun ko napag-desisyonan to drop all my studies. I was in med before, and nag-drop na ako to really focus on doing what I love. It was a huge miss, huge sacrifice din on my end kasi I was a scholar and my
entire family was expecting for me to become a doctor or maybe somebody significant Mm. in the future. Then also yun, kasi when dealing with things like this, becoming an artist, meron ka talagang mafe-face na disappointments like Mm. from your family, especially if they don't approve. The only ano siguro dun, the only irony is your father was an artist. And Mm. even he, even he, hindi ka susuportahan niya. That's an irony for Oh, me kasi like he wanted you to pursue something na lupit nun, ah. kasi siguro na ano niya, naiintindihan niya yung Struggles nun. struggle as an artist. So Oo. mas gugustuhin niya na lang na ang anak niya like take something more technical or meaningful or magkakapera talaga like engineering, medical, or whatnot. Pero yun, Gets. at many points in my life as an artist as well. Kasi ever since naman na nagsimula ako as an artist, as a creative artist na din talaga ako from before. So, madami ako naging doubts. Before, like, hindi din ako nananalo ng contest, in cartoonings, in photography contest. Doon lang siguro nun point na I started taking filmmaking competitions. Doon ako nag-start na magkaroon ng confidence then to do and deal with this craft. And then up until now, ayun, dinadala ko na din siya sa trabaho. Even if kasi minsan hindi ko gusto yung trabaho, there at some point na kailangan ko isipin, especially Mm. na I'm living here in an island alone. I have to work hard for money. Parang alipin ako ng money even if you're doing art para makasurvive here. But still, nagiging din, part na din ng trabaho ko araw-araw to find something meaningful sa lahat ng ginagawa ko. Even if it is art, social media management, or whatnot. So, yun nga, katulad ng may nagsabi kanina like, do it for yourself, do it for them. Or do it for them, do it for yourself. Meron din akong part sa trabaho na ginagawa ko din to para sa sarili ko. Especially with shoots. So, if I know something na magugustuhan ko, I do that. And yeah, that's it. Ang bibigat din no? So, sino pa? Bago tayo muna sa next question. So, eto nga nakikita ko parang ever-evolving yung technology and dumating na yung AI. Kayo ba, anong stand nyo sa AI muna bago tayo mag-deep dive sa industry ngayon? Kasi involving AI. Ano ba stand nyo? Pro ba kayo? Against kayo? Nainis kayo? Ganun. Ano bang stand nyo sa AI? Kasi medyo may somehow nakakainis. Pero kayo, ano bang stand nyo sa AI? Or sino ba, may nakagamit na ba ng AI dito na nag-generate or something? Wala pa? Hello? Ayun, si Angelo. Okay, sa line of work ko as a multimedia specialist kasi, isa sa trabaho is graphic designing. And we all know naman na earlier of 2023, I think, nag-roll out ang Adobe company ng AI integration sa apps nila. So, for graphic designers like me, madali ang trabaho kapag mayroon kang generative feel. Honestly. Oo, totoo yan. Pero kasi, yes, yung advancement at saka yung progress with the development of AI is inevitable. Pero kasi, there are some aspects, especially if we put it in the context of art making. There are some contexts na dapat hindi naman siya regulated or siguro na lang, may right usage kasi it defeats the fact na art is made something by a human. And yun kasi yung siguro one of the essence of art na it gives the art a spirit if made by human. Kasi alam mo kapag AI, compilation of data at saka mga training data from previous or siguro isang database ng artworks. Alam mo yun something wala na meaning, wala nang touch of humanity, wala nang emotions. So doon nawawala yung true essence of art. Pero as a user, as a multimedia specialist, sasabihin ko na hindi naman ako sa against sa usage ng AI.
especially in advertising industry. Mm. Siguro tamang usage lamang, tsaka yung sense of accountability and ethics, especially when Mm. it comes to creating artworks with the usage of AI. Matinding usapin yung ethics and yung copyright sa sa AI ngayon. Kaya yung iba kasi hindi naman nag-consent na gamitin yung art style nila, 'di ba? Kumbaga, tas magugulat sila yung art style nila ginamit kahit hindi sila nag-consent doon. And i-claim nung nag-generate ng AI is sa kanya na. Kumbaga ganun eh. Minsan nangyayaring ganun eh, na hindi talaga sila artist eh kasi hindi nila naintindihan yung ganong standpoint, kumbaga. So, yung iba ba, ano ba ang tingin nyo sa AI ngayon? Well, for me specifically, I think yung yung sa AI, parang inevitable siya eh, parang inevitable move siya ng industry. Parang to make things more accessible, more easier, a lot easier. Pero like kung the way I see AI, parang it really made me appreciate yung human art a lot more. Yung parang lahat ng imperfection ng human art na kasi parang coming from parang someone na perfectionist, it made me, 'di ba? Parang it made me appreciate more yung mga small mistakes na nagagawa natin sa art na parang feel natin mistake siya. Pero when kung compare natin siya sa gawa ng AI, like even in sa illustration, parang mas nakikita talaga natin yung vision ng gumawa ng tao na yun versus kung ano mang binuga ng AI na kung sa AI like lang siya. Parang yun nga sinabi ni Angelo na it's just like a compilation of everything na humanity has made so far. So kulang siya ng originality. Tsaka may certain limitation pa rin ng AI eh. Hindi pa rin siya yung talagang totally developed na parang wala ka ng gagawin. May human touch pa rin siya eh. Tsaka ito, sabi ko nga, ngayon sa social media, people crave for authenticity. Kasi pag hindi ka authentic, parang hindi ka nila dama. Parang ganun. And art itself is authentic na kailangan madama ng mga tao. Whether you used AI, whether you use something, pag ni-use mo lang naman siya as a tool, pero binigyan mo pa rin siya ng identity and curation, and talagang binigyan mo siya ng human touch, malalaman ng tao yun eh. Yun eh, parang sabi nyo nga inevitable yung AI, hindi siya may stop talaga. Nasa tao na rin talaga, and sa human touch pa rin yung nagbabase, dun pa rin nagfo-fall kung talagang artist ka or talagang lang, kumbaga creative or something na gumagamit lang ng AI. Yun yung nagsiseparate siya. So, may iba pa ba open dun sa AI talk or move na tayo sa isang question pa? Sige. So, ang stance sa AI is tool lang siya para sa akin. Okay na okay siya para mag-generate ka ng ideas. Para malagpasan mo yung tinatawag natin blank slate. Kasi ang nangyayari is, well, nung una, na-discuss na pwede siya maging parang feedback machine lang. Kasi may susubukang idea, lalagay mo sa prompt, tapos titignan mo kung iba yung idea din. Tsaka mo lang ipupush, tsaka mo lang i-refine, ilalagay yung touch mo mismo. So, may isang artist na si Loish, if familiar kayo sa ginawa, nag-AI din siya, sinubukan niya Midjourney. Tapos dahil sa post niya is, sobrang walang sense ng na-prompt niya. And then, ang ginawa niya is, ginamit niya yun as base para magawa yung piece niya. I think yun talaga pinaka-appropriate. Totoo. Para gamitin yung AI. As launchpad lang talaga. Pero ang nangyayari ngayon is ginagawa yung AI
ginagamit yung AI for the whole process, which is mali. Mm. Kasi katulad nga ng sinabi na iba dito, nawawala yung authenticity, nawawala yung human touch. Kasi yung human touch, kung tayo gumagawa ng pizza, marami tayong kinakonsider. Hindi lang composition, hindi lang shape, may logical aspect doon. Pati kada piece, meron din tayong nilalagay ng story. So, pag sa AI kasi, nawawala yun. At the end of the day, kailan din talaga nila lagyan ng touch. Ayun, ito feeling ko yung next question makaka-relate halos lahat. And ito needed talaga siya sa industry natin. Sa sobrang medyo niche talaga yung industry natin. How important is networking and collaboration in your career? And speaking of sa traditional scene, sa traditional art scene, feeling ko ito isa sa pinaka-needed na parang move or initiative na dapat magkaroon ka ng network and collaboration kasi yun nga yung mga na-guest ko dito, lalo na yung mga traditional artist, yun nga kagaya ni Mark. Ang hirap ng wala kang network, lalo na nagsisimula ka as an artist tapos hindi ka pa kilala or something. Pag di mo pinut yung sarili mo out there and hindi mo pinakilala and hindi ka nakipag-engage dun sa community, feeling ko kahit sobrang talented mo, hindi mapapansin yung gawa mo eh. Kumbaga, lalo na pagka pumasok ka sa gallery, alam ko medyo madugo talaga siya. Medyo madugo yung process nun. And without having network and collaborators, may hirapan ka talaga to navigate yung scene. Ikaw ba, Mark? Paano mo siya hina-handle yung mga, is it important or sobrang importante sa yung networking? The way I see it as a traditional artist, I think it's really essential na makapag-network ka or to collaborate with other creatives for different aspects of the art. Like, dapat nakakapag-engage tayo whether it's in social media, like that's very important kasi yan yung parang pinaka-platform natin as artists in today's digital age eh. And bilang artist naman din that showcase sa mga gallery, yung pag-attend ng mga gallery openings and yung mga workshops and seminars, I think that really helps a lot para mag-grow yung niche mo and yung style mo as well as yung mga connections mo for further opportunities. Totoo yun. Ayun. Tsaka parang kumbaga nandito ka sa niche nga ng ganitong industry, nakikipag-network ka kasi gusto mo silang makilala din. Gusto mo matutunan yung paano sila nakapunta doon, paano nila nagawa yun. And hindi yung parang lang, yung kumbaga, didikit ako dito kasi mukha namang maraming kita to ba. Pagka nag-collab kami, ganyan, mahatak ako. Hindi siya ganun eh. Kumbaga, lahat ng nakilala kong artist na nakikipag-collab ng ganun, authentic sila. Talagang gusto nilang makipag-collab kasi gusto nilang matutunan yung process and gusto talaga nilang makikonnect dun sa community na yun. And yun yung nakakatuwa kasi siya genuine and talagang organic yung approach. Hindi lang yung parang gusto mo lang, kasi gusto ko lang mahatak or ganun eh. Ganun siya. Ayun, sa iba ba? Ano ba ang networking sa iba't ibang field? Lalo ngayon, may social media na. Paano kayo mag-network? Ayan, si June. Ayan. So, since since digital illustrator ako, I think mas iba yung namin, yung way of networking namin. Like, since mostly digital art yung ginagawa ko, like, I think naging for us mga digital illustrators, very important talaga yung social media in terms of like sharing our art. Kasi parang doon talaga kami since parang I think I'm not sure if tama ako, pero since hindi pa masyadong like
kilala ang mga digital illustrators in terms of sa fine arts. Mm. Yun nga, yung pinaka way of showcasing yung craft namin is through parang art sites like Instagram or Twitter or Facebook. And ano, yeah. Doon sa most sa mga nakakilala kong artist friends ko, sa social media talaga sila nakahanap ng freelance work through commissions. Totoo. Mga iba't ibang clients. And kaya I think parang in terms of being a digital illustrator, it is important na may media to promote art. Pero recently ko rin din kasi medyo na-realize na yung social media, it's not the end-all be-all of networking. I think it's important din na parang kung kahit digital illustrator ka, you learn to network with artists outside of social media. Like sa mga convention, sa mga workshops, or even sa mga gallery. Like, doon mo talaga expand yung parang artist vocabulary mo. And not only in terms of parang making connections and finding work, pero in terms of sa crafted, you get inspired by a lot of things. So yun. I think parang basically what it boils down for me is it's good na may online portfolio na may maintain ka. Pero it's also good to touch grass, and go outside with other artists in real life. Kasi doon iba talaga pag pag nakikita mo yung artist in person. Tapos nakakapag-communicate talaga kayo without like social interaction in social media versus in real life, it's very different. Totoo. Ayan. Any other insights on networking, collaborating? Ito na lang yung tanong ko pala. Para medyo, tanongin ko kayong apat, sino yung dream collaboration nyo? Kung may makakakollab kayong isang artist or something, product or something ganyan, sino yung dream collaboration nyo? For me, if I had on the top of my head right now, a person I want to collaborate with, siguro si Bjork. If kilala ninyo si Bjork. Because kasi for me, recently I'm very much inspired by parang musicians and how they parang for me what's interesting about kay Bjork and the other musicians I look up to is parang we use different mediums na very very different talaga. Pero it's almost as if parang same yung language na kino-communicate namin. And for me kasi like si Bjork parang her music and like her artistry overall, it's very impactful for me as a creative. Kasi parang she's very unapologetically weird. Unapologetically her sa art yan. Na kahit parang very out of the norm siya, out of the usual. Parang it's very authentic pa rin. Very genuine to she really is. And I think the way she parang expresses yung pinaka-paboritong part sa kanya is even though music lang yung ginagawa niya, it's almost as if she uses yung music as a medium to create this parang visual landscapes sa utak inside the audience head. And for me, I think sobrang respeto ko yung ganung klaseng thing where you use sounds pero parang you create something else just by that medium. So yeah, parang very impossible pero malay natin, di ba? Kilala kung nag-work sa kanya na creative. So, dream collaborator ko, si Bjork. Malay mo, hindi natin alam. So, sino pa? Pero ang ganda nun Hindi kasi pilit yung gawa ni Bjork Parang, yun na talaga siya Yun talaga parang, like, hindi siya pretentious even though, yun nga, hindi siya pretentious. May intent talaga siya. And that's what really inspires me. Sino pa? Sino pang gusto nyong ka-collab? Dream collaboration? Isa lang ba? Sige, kahit dami. Madami kasi yung sa akin Sino, I mean, kasi for someone like me as a wedding photographer and videographer, syempre dalawang magkaibang field yan. So, meron ding magagaling talaga sa both fields. Siguro sa akin, gusto ko makakollab si Jason Magbanwa
Si Miss Si Jaja Jaja Samaniego. Samaniego. Grabe solid nun. Ganda na makakuha niya sa ano. Parang gusto ko magpakasal pero kahit ayaw ko magpakasal dahil sa mga photos niya. Tapos si ano din, yun nga, si Sir Toto Villaruel. Tsaka siguro yung mga kaibigan ko na din sa industry. Sila yung mga gusto ko din makakolab. Kasi sa kanila ako nakakakuha ng inspiration at tsaka motivation to move forward. Shoutout Gulaman Entertainment. Pero yun, so si Sir Jason nakasabay na namin lagi sa wedding yun dati nung nandun pa ako sa wedding industry. Iba din yung ano niya, iba yung ethics niya and yung parang paano siya magtrabaho. Na starstruck din ako nung una. Nung katabi ko siya, nag-SDE siya, ako yung SDE naman sa photo. Iba yung feeling. Iba yung feeling talaga pagka katabi mo sila. Si Sir Bob, pwede rin. Ganda nun. Sobrang bait. Kakaiba, no? Pag may katabi ka na mamaw sa SDE, feeling mo kabig ka niya din. Tsaka sobrang chill nun. Nagkikwentuhan lang kami Game of Thrones nung pag nag-edit. Oh yeah, nakita ko yung story niya one time. Ang ganda nung parang current personal flat niya. Parang residential flat. Sobrang minimalist. Feeling ko talagang chill siya na tao. Sayang lang kasi last May, I think, nagkaroon siya ng workshop dito sa Cebu. So, that was one boat ride away from my place. Kaso, that day, plano ko sana talaga pumunta dun. Kaso, that day kasi, hindi, yesterday, before that day, nag-leg day kami ng boss ko. So, that was my first time going for the gym. Ngayon, sobrang sore ng legs ko. Kaya hindi na ako nakasampa ng barko. So, I wasn't able to go to the event itself. Sayang. First time ko mamimit si Sir Jason. Abang-abang lang. Baka magkaroon pa. Sunod. Sunod. Si Mark, sino yung ka-dream collab mo na siguro if I would dream a big collaborator, si Ben Cab, mga national artist na siguro. Ayan. Dream lang naman. Malay mo, mga ganun. Drawing mo na yan, mga ganyan. Manifesting. Ben Cab, no? Lupit din. Feeling ko kaya, mag-drive yung nyo. Art style nyo. Siguro pag may connection. Siguro. Kaya. Or Ben Cab, tapos nandun ka sa curation nung lineup. Pwede, ang ganda. Si Albert, sino yung ka-dream mong collab? Locally, yung ibang mga type designers din. Gusto rin man si Joe Malini, si shoutout kay Rod, pala kay Lloyd dyan. Kayong dalawa talaga yung pinakauna kong titignan. Kasi gusto ko yung play na nangyari sa pieces nila. Tapos, what if matuto din ako sa nila for that aspect. Tapos, samahan ko na, yung technicality ko. Kasi, may idea, tapos refine lang namin i-refine. So, inisip ko lang paano mangyayari yun. Anong kalabas. Internationally, may sumisikat ngayon si Matisse Herzberg. So, parang baguan pa na siya sa industry, pero nung nakita ko yung pieces niya, parang sobrang tagal na niya. Tsaka sobrang fresh ng output niya. Kasi kung makikita ko lahat kami gumagawa ng sans, serifs, mga ganun. Isa kanya parang next level. So, yung itong huling generates. So, di ba usually kung magsusulat kayo, o may gagawin yung calligraphy, right hand na ginagamit. Yung bago ng piece ngayon is, so what if yung Latin alphabet sinulat ng kaliwete? Yun yung pinakabago niyang labas ngayon. Parang hindi ko in-expect na ganun yung kalabas. Tsaka ganun galing si pagkakagawa. Saan? So, gusto ko rin parang may nakita rin Herzberg. ako. Sorry. Sige, go ahead. The Herzberg design ko, yung pangalan niya.
May nakita rin kasi akong type designer tapos nag-transition siya ng book covers na ang galing, fascinating din yung field na yun eh. Parang yun yung nakaka-collab niya ng mga book covers na ang galing din. Yung parang alternative book covers ng isang movie or ganyan. Siya yung kinukuha. Ayun. Oh, okay. Di ko ilala to. Sino to? So, speaking of collab nga, ito na yung sinasabi natin na culmination ng Novice na parte kayo ng debut exhibit ng Novice. And sobrang dami nyo na nakita ko yung curation and lahat kayo magagaling. Anong feeling ng part kayo dito sa exhibit? Ano ang nararamdaman nyo? This Saturday na pala, yan. Sige, sino yung mauna magkwento nung naramdaman nila na magkaka-exhibit and mas-showcase yung gawa nila? Ako, I've been a fan na ng Novice since then kasi parang siya yung only magazine in the Philippines that caters different types of art like digital, illustrations, and traditional. And knowing that meron na first ever show, I feel so grateful to be included with these names of artists like sila Kuya Angelo, sila Albert, and si June. Ayun, super grateful. Sana magtuloy-tuloy and continues to grow the community natin. Feeling ko naman, magtutuloy-tuloy siya. Ganda ng momentum din eh. Sinabi ko yan kay Allen. Sabi ko, ganda na ng momentum nyo. May mangyayari yan. Sabi ko sa kanya. Ayun. Sige, si June yata may sabihin din. For me, kasi, parang, never talaga ako na, parang, never been featured in a gallery. Tapos yun nga, before kasi may pagka-preconception ako na kung parang galleries are mostly only for traditional artists. So never ko siya talaga expect na parang magiging part talaga ako ng show. I'm personally glad lang na, personally glad and grateful na yung exhibit na to, it features parang artists talaga from very different sorts of mediums. And for me, itong opportunity to is less of pinapalaki ko yung pangalan ko and more like trying to network with other artists talaga sa local scene. And parang learning to understand yung craft nila and parang how I can be inspired by different mediums din and how I can input it sa art ko moving forward. Sa art na gusto ko. Ayun. Sino yung next na yung mag-express ng naramdaman nila nung kasama sila sa exhibit? Ako. Ayan. So, ayan, nagulat ako na, napili ako sa Font to 55. Kasi, yun nga, dahil sa type design, and nasabi ko na-mention man kanina, wala pa masyadong Filipino vibe sa akin, pero napili pa rin. Ayan, grateful ako. At yung masasabi ko pa na mangyayari ni first exhibit is about time. Kasi naito ko yung group ni Novice na kahit hindi pa naman hindi ko na ito simula. Naito pa rin yung malaking chunk ng group nila. From yun, yung mga magazine sila na nilalabas nila, yung digital publications, yung books. Tapos, yung mga nag-con sila, talaga silang pinupuntahan if ever magpunta sa isang convention. So, StickerCon, Comiket, palang sila yung go-to na pinupuntahan para lang kapustahin sila. At nakakatuwa naman na may exhibit na ang Novice sa bakas. Tsaka keep in mind, part pa lang to. So, marami pang mangyayari in future. Tsaka debut, first to eh. Si Angelo. Ano ba? Excited? Siyempre. Kasi even if hindi yung makaka-visit by around June 29, kasi nasa Panglao pa ako nun, by around July, I guess, July 12, siguro nasa Manila ako, specifically in Pampanga, for a shoot. So, baka sa maglit ako ng konti to see which of my photos yung na-exhibit.
So, yeah, excited din kasi syempre as an artist and I wanted to meet yung mga kasama ko din na artist para syempre get to know each other, expand your network. Tsaka yun. So yeah, excited. Pero Looking lahat forward. talaga, deserve nyo yun makabilang dun sa lineup. And naka-proud yun kasi mahirap talaga yung mga ganitong initiative na mapunta yung art nyo and ma-showcase talaga. Tapos andun pa sa Makati, madaming talaga sa Makati sa South na creatives, and feeling ko magandang opportunity rin to sa career and sa pag-pursue pa lalo ng art. Tapos ang masasabi ko lang dito is keep pursuing this kasi umpisa pa lang kumbaga umpisa pa lang to na parang panimula sa careers nyo, sa creative careers nyo, and feeling ko marami pang mararating. And speaking of digital art nga, sabi nga na nakuha ko kay June kanina na medyo nga yung tingin kasi nila talaga sa digital art dati, medyo mababa siya sa traditional art. May ganong talaga, lalo na yung mga boomers pa yung nag-handle ng mga galleries. Pero ngayon iba na Medyo nagta-transition niya siya. And good news nga, yung 2023 nga, nung art fair, nag-unveil na sila ng digital art exhibit na tumatanggap na sila ng mga digital art and NFTs, even NFTs, nasama yun. So, yun yung maganda, nag-evolve na yung galleries, nag-evolve na yung creative industry na nabibigyan na ng chance lahat to showcase their craft. And hindi na lang siya nakatali dun sa traditional scene. So, yun yung magandang nangyayari ngayon, lalo na sa evolving technology. And siguro ngayon magtatapos na tayo. Sorry, medyo na cut off yung kwentuhan natin. Pero sobrang nakaka-enjoy ito, and feeling ko gusto ko pa kayo i-guest ulit. Isa-isa naman para ma-deep dive natin yung mga art style nyo. Kasi bitin to kasi alam ko madami pang kung pwede lang pahabain pa. So, bago tayo magtapos, siguro promote nyo naman yung sarili nyo, yung mga socials nyo dito sa listeners and yung upcoming exhibit. So, yun. Sino yung mauna mag-promote ng sarili nila and yung socials nila? Hello, honestly, wala akong mapopromote na socials kasi deactivated lahat ng socials ko. Facebook, Instagram, you name it. I'm on a sabbatical break na indefinite kasi I'm doing some full-time work. Pero, ayun, if you happen to know me from my friends, especially in Manila and Cavite, you can contact me via them. Bibigyan ka nila ng email. Then, if you want me to do some work, like studio work or wedding work, doon nila ako makakontak. Pero siguro i-promote ko na lang yung dalawang studio na kino-collaborate ko ngayon. Gulaman Entertainment and Lekaya Productions. Lekaya Productions yung maggagawan ko ng magsi-cinematographer ako by July sa Pampanga. So, sila yung magiging katrabaho by July. So, yeah, shoutout sa inyo, Gulaman Entertainment and Lekaya Productions. Ayun. Nasa podcast na po ako. So, naka-podcast na ako. Ayun. Lahat to debut sa mga listeners, debut nila lahat to sa podcast. So, salamat din na tinanggap nyo yung invite. So, si Mark naman yung sunod. You guys can check out my works and you can contact me via Instagram, Mark Hernandez, and Facebook, Mark Hernandez. And for my upcoming shows, I am included in Discoveries in MoCAF this July 5th. And in August, in Secret Fresh and Metro Gallery in Del Monte, Manila. Nasa MoCAF ka rin pala pagka kita-kits tayo doon sa MoCAF. So, yun. See you. Kita sa MoCAF. Yung isa sa Marquis, sa BC. Yata. Di ko pa alam yung place pero sige. Mm. Ayun, ikaw Albert, ikaw naman. So,
Yan, sige. So, Albert Zedric. Zedric na may Z, tapos may Giza dito. Anywhere, actually. Facebook, Instagram. Ito talaga yung pinaka-main ko. Yung more, medyo mas ma-deep dive na, pieces na sabihin. Yeah, yun lang. Tapos, if gusto nyo, na-check out yung fonts ko, meron din akong Gambucha. Ayun. Si naman? Si June. I'm Gustelier on Twitter, Instagram, Facebook, tapos sa Kara. Pero I think right now, kasi, I'm trying to repost lahat ng ng artwork in an orderly manner. So, yun na lang. Pero you can follow me on most social media platforms. I'm continuously reposting my art there. Ayun nga, gusto ko rin pag-usapan yung Kara siguro sa upcoming episodes. Yung Kara na bagong social media for artists. So, titingnan natin kung effective ba siya or ano. Medyo maganda yung niya. Sige. Sa next siguro mga upcoming episodes. So, salamat sa lahat ng dumalo. Salamat sa guest, Angelo, Mark, Albert, and June for guesting dito sa Di Na To Drawing Podcast. Salamat sa Novice, kay Allen, kay Lloyd. Sa lahat na ginawa kaming media partner. Ayun, salamat sa lahat din. And be sure to drop by sa exhibit nila, Spotlight the Exhibit, sa Atrium Makati. This upcoming Saturday, yun yung nila, opening. So, abangan nyo rin yung mga shows nila. Ilalagay ko rin yung socials nila dito sa description box sa Spotify and YouTube. So, abangan nyo yung labas ng episode na to sa Monday. Every Monday kami nagpo-post ng episode. And yun, salamat sa lahat ng nakinig and sumubaybay dito sa ating episode. Yan, sa episode 51 ng Di Na To Drawing Podcast. And for more info and updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, X, Instagram, YouTube, Spotify, and Shopee. May Shopee kami. So, may mga merch kami doon. And every quarter, nagko-collab kami ng artist. And yun yung nilalabas naming merch. So, una namin Kenjiro, Lloyd Zapanta, Joe Malaki. And yung last kasi ako na yung gumawa kasi wala pa akong napiling artist noon. So, yun, check nyo na lang yung Shopee namin. And, ayun, dahil nga dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Salamat guys, bye! Kita-kits sa exhibit and sa future events. Ayun. Salamat!